Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Martes pa lang ngayon inshallah. Tatalakay pa rin natin yung pag-iral ng paraiso at impyerno. At ito ay pareho nga na umiiral na. Ito ay pareho ng umiiral. Sumunod na nabanggit, iniulat ito ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. In kasapati syams ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadakar al-hadith. Related din ito do sa hadith nung nakaraan. Na habang nakatayo daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita daw niya yung paraiso. Kaya umabante siya at nakita niya yung impyerno kaya napaatras siya. Kumbaga, pinakita sa kanya ni Allah sa parang vision. Ganon. So doon sa nakita naman niya, dito sa ulat na ito. Faqalu ya Rasulullah, ra'aynaka tatanawal ta shay'an fi maqamik. O sugo ni Allah, nakita namin na meron kang inaabot mula sa lugar na kung saan ka nakatayo. Summa, ra'aynaka kaakata. At nakita ka namin na umatras. Una parang may naabot siya, umabante siya. Tapos bigla siyang umatras naman. Faqala, anni ra'aytul jannata fatanawaltu ankudan. Nakita daw niya ang paraiso at gusto na niyang abutin daw sana yung isang grupo ng dahon. Dahon, prutas pala. May naabot siyang prutas doon sa paraiso. May naabot siya. Kaya napaabante din siya. Walau asabtuhu laakaltum minhu mabakiyatid dunya. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung nakuha ko lang sana yung prutas na yun, nakuha niya, meron na kayong pagkain hanggat nananatili ang dunya. Isipin niyo yung prutas na yun, na kumbaga pag nakuha daw niya yun, magiging sapat yun para sa kanila. Hindi lang sa buong buhay nila, hanggang sa dulo ng panahon. Maaaring kakain na dun yung mga tao. So, ganun katinding biyaya ni Allah sa paraiso. Siguro niya isang prutas lang yun o isang bunga na inaabot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos, ganun na yung kanyang pakinabang hanggang sa dulo ng panahon. Ganun kalaki yung kanyang pakinabang. Tapos nung napatras daw siya, wara'aytun nar. Nakita daw niya yung impyerno. Walam ara mandaran kalyawmi kat afdau. Wala akong nakita na anumang mas nakakatakot pa na tanawin kaysa sa nasaksihan ko na yun. Hanggang ngayon, kumbaga, hanggang ngayon sa araw na ito, wala akong nakita na mas nakakatakot pa kaysa doon. At doon nga din sa impyerno, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakakatakot, napatras siya. Patras siya. Wara'aytu aktara ahliha an-nisa'u. Nakita daw niya ang pinakamarami, mas marami. Mas maraming tao daw sa impyerno, kababaihan. Mas maraming tao sa impyerno ay kababaihan. Nagtanong yung mga sahaba, Bima ya Rasulullah, bakit mga babae yung karamihan ng tao sa impyerno? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bikufrihin. Sabi niya, di ba, kufur, dahil sa kanilang kufur. Pero nagtanong yung mga sahaba, nilinaw nila, yakfur na billah, hindi sila sumasamba o hindi sila naniniwala kay Allah, kaya sila napunta sa impyerno. So nililinaw kasi nila, kasi yung kufur nga, pwede magkakaroon siya ng iba-ibang kahulugan. Kufur na kawalang pananampalataya, kufur na kawalan ng pasasalamat,
yung kufur na kabaliktaran ng syukur, nilinaw nila. Hindi ba sila nananampalataya kay Allah? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakfurna bil ashiri wa yakfurna al ihsan law ahsanta ila ihdahinna ad-dahra kullahu thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aita khairan qat. So, sila daw yung mga babae na mapupunta sa impyerno. Yung ibig sabihin, maring merong Muslim mapupunta sa impyerno. Maring merong Muslim na babae mapupunta sa impyerno. Pero ang problema sa kanila, yakfurnal ashir. Hindi raw sila mapagpasalamat sa kanilang mga asawa. At hindi nila pinasasalamatan yung kabutihan sa kanila. Yan sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung naging mabuti ka sa kanila ng buong buhay at nakakita sila sa iyo ng maliit na bagay lang, isang bagay lang na hindi nila nagustuhan, sasabihin nila sa iyo, wala akong nakitang kabutihan sa iyo. Wala akong nakitang anumang kabutihan sa iyo. Ganito naman talaga yung babae. Ganito talaga yung marami sa mga babae. Wala ka talaga mabuting ginawa. Kumbaga wala ka talaga ganito ganyan. Ayun pala, magiging dahilan din pala yun ng pagpasok ni naman sa impyerno waliyada billah. So ganun din iniulat ni Imam Muslim, ayaw na pag-asawa ni Yasin. Hindi niya, ganyan pala yung mga babae. Ganyan pala kayo. Iniulat ni Aisha radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi ba'da as-salah, sa pagkatapos daw ng sala, nagkutba daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi ito khutba ng Jumu'ah o ng Eid, basta nagkutba lang siya. Sabi niya, law ta'lamuna ma a'lamu labakaytum kathira wa ladahiktum kalila. Kung nalalaman lamang ninyo ang nalalaman ko, ay umiyak kayo ng maraming pag-iyak at tumawa kayo ng kaunting pagtawa. So, kaunti lang inyong magiging tawa at marami ang inyong magiging pag-iyak. Kung nalalaman ninyo yung nalalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi nakita niya na yung paraiso, nakita na niya yung impyerno. Siyempre, kumbaga yung damdamin niyang pareho, masaya at malungkot. Ano yun maglalaban, kumbaga. At ang totoo niyan, kahit gaano ka pa kasaya, kung meron kang ikinalulungkot, mawawala yung yung kasiyahan mo 'di ba? So ito yung dahilan kung bakit ganito yung nasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakita niya na rin yung paraiso. Pero hanggat kumbaga nakikita niya rin yung impyerno, may epekto yun sa kanya. Kaya nga sa pagpasok ng tao sa paraiso, alisin ni Allah sa tao yung anumang masasamang damdamin, sama ng loob, pagsisisi. Nang sa ngayon, pagpasok niya sa paraiso, wala na siyang iniisip, puro kaligayahan na lang. Puro kaligayahan. At ganyan din iniulat sa Muwatta at iba pang koleksyon ng mga hadith. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniulat ito ni Ka'ab bin Malik, innama nasmatul mu'min tayrun ta'luku fi syajaril jannah. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kaluluwa daw ng mananampalataya ay nasa mga ibon sa paraiso na nakapugad o nakabitin o nakapatong siya sa mga sanga sa paraiso. Hatta yurji'uhallahu ila jasadihi yawmal qiyamah. Hanggang sa ibalik ito ni Allah sa kanyang katawan sa araw ng paghuhukom. Kasi kapag mamatay tayo, yung ating kaluluwa, hawak-hawak ni Allah. At yung mananampalataya, ang kanyang kaluluwa ay nandun sa paraiso. So itong hadith na ito ay nagpapatunay, hindi lang syahid yung nasa paraiso yung kaluluwa. Diba? Sa pati yung kanyang
pati ang kaluluwa ng mananampalataya. So, ibig sabihin, yung nasa barzakh, maaaring ang barzakh din ito eh. Barzakh din, ibig sabihin nasa libingan pala. So, ibig sabihin nasa libingan, walang kaluluwa yun. Pero ganun pa man, nararanasan niya na yung mga anumang pwede niyang maranasan mula doon sa pagbubuksan sa kanya na pinto ng paraiso o impyerno. Ngayon din iniulat ni Imam Muslim mula kay Abu Hurairah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lamma khalaqallahu al-jannata wan-nar," nang nilikha ni Allah ang paraiso at impyerno, arsala Jibril ila jannah. Pinadala daw ni Allah si Jibril sa paraiso. Faqala idhab fandur ilayha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Pumasok ka doon sa paraiso. Tingnan mo yung paraiso. Pumunta ka doon at tingnan mo kung anong inihanda ko para sa sino mang papasok doon sa paraiso. Kumbaga, gusto ni Allah na makita ni Jibril alayhis salam yung paraiso. At kumbaga, tinatanong niya kung ano yung opinion ni Jibril alayhis salam. So ito'y dalil din na yung mga anghel ay nag-iisip talaga sila. Meron din silang isip. Kasi dito sa conversation nila na ito ni Allah, meron siyang conclusion na ibinigay. Fadahaba yanduru ilayha wa ila ma a'addallahu li ahliha fiha. So punta nga siya, tinignan niya kung anong inihanda ni Allah para sa mga papasok dito. Faraja'a faqala, at bumalik siya. At sinabi niya kay Allah, wa izzatika, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Sumpaman sa iyong karangalan, no Allah, walang sino man ang makakabalita sa paraiso, liban na lang na nanaisin niya na pumasok dito. Di ba? Balita pa lang tungkol sa paraiso. Gusto na nating pumasok. Paano pa kaya pag nakita na natin ito? Fa'amara bil jannah fahupat bil makari. Pagkatapos nito, inutusan ni Allah yung paraiso na mapaligiran ng mga kamuhi-muhi sa mga tao. Mga pagsubok. Yung na hindi makapasok ang tao sa paraiso, liban na daraan muna siya sa pagsubok. Pagsubok na, kumbaga, malalaman dito yung kanyang pananampalataya kung totoo ba. Siyempre, pagsubok na madadalisay ang tao mula sa kanyang mga kasalanan. At tinutusan siya muli ni Allah na bumalik. Irji fandur ilayha wa ila ma'adadtu li ahliha fiha. Bumalik ka doon, tingnan mo ito at tingnan mo kung anong inihanda ko para sa mga papasok dito. Fanadara ilayha, tinignan nga ni Jibril. Thumma raja'a faqala wa izzatika. Bumalik nga siya kay Allah, sabi niya, sumpaman sa iyong karangalan, laqad kashitu an la yadkhuluha ahadun. Sumpa kay Allah, kinatatakutan ko na walang papasok dito na kahit sino. Kasi nga napapaligiran na ito ng mga kinamumuhian ng mga tao. Pag-aaral, pagsasala, pagbabasa ng Quran, pagpapakamatuwid, paggawa ng mabuti. Diba? Yung mga tao, nangarap silang lahat pumasok ng paraiso. Pero kaunti lamang ang tunay na nagsisikap na makapasok sa paraiso. Kaunti lang. Thumma arsalahu ilan nar. At pinapunta ni Allah si Jibril sa impyerno. Qala idhab fandur ilayha wa ila ma'a'adadtu li ahliha fiha. Ganyan din sinabi niya. Punta ka doon, tingnan mo ito, at tingnan mo kung ano ang inihanda ko para sa mga papasok dito. Fanadara ilayha, tiningnan nga ito ni Jibril. Faidahiyah yarkabu ba'daha ba'da. At nakita niya na ito yung impyerno. Kumbaga, nagsisiksikan ito sa isa't isa eh. Yung isang bahagi niya sinisiksik yung isa pa. Na parang ang di ba yung hutama? Inilarawan ang impyerno bilang hutama. Parang gilingan. Ganun.
apoy yun at siya meron pang ibang mga bato, 'di ba? May iba pang mga bagay na naroon. Sinisiksik niya yung isa't isa. Yun pala nakakakilabot na, 'di ba? At balik siya kay Allah, bumalik siya kay Allah. Wa izzatika, sumpa man sa iyong karangalan. Ya la yadkhuluha ahadun sami'a biha. Walang sino man ang makakarinig tungkol sa impyerno liban na lamang na aayawan niya talagang pumasok dito. Marinig lang niya tungkol sa impyerno, aayawan na niya. Fa'amara biha fahuffat bisyahawat. At ipinag-utos ni Allah na mapaligiran ng impyerno ng mga pagnanasa, na mga pinagnanasaan ng tao. Yung paraiso baligtad, di ba? Inutos ni Allah na mapaligiran ito ng mga kamuhi-muhing mabubuting bagay. Pero yung impyerno, inutos ni Allah, mapaligiran ito ng masasama na mga bagay pero kaaya-aya sa mga tao. Pinagnanasaan pa nga ng mga tao. Sumakala, idhab fandur ilama atadtu li ahliha fiha. So ngayon bumalik ka doon, tingnan mo kung anong inihanda ko para sa mga papasok dito. Fadahaba fanadara ilayha. Umalis nga siya, tiningnan niya ito. Faraja'ah, at bumalik siya kay Allah. Sabi niya, wa izzatika, lakad kashitu an la yanju minha ahadun illa dakhalaha. Sa paman sa iyong karangalan, kinatatakutan ko na walang maililigtas mula rito. Walang maililigtas dito at walang sino man liban na lang napapasok dito. Kasi papaligiran nito ng mga bagay na kahali-halina, kumbaga, sa mga tao. Yun yung ginawang, kumbaga, dinulot na talaga ni Allah na magiging matinding pagsubok ang dunya na dito, kumbaga, matitipon yung mga gawain ng mga tao. Kumbaga, dito yung tao magtitipon ng mga gawain na may kita ni Allah kung siya ba'y karapat-dapat sa paraiso o impyerno. At yan din niulat ni Imam al-Bukhari doon sa chapter na Babu Maja'a fi sifatil jannati wa annaha makhlukatun, doon sa kabanata tungkol sa mga katangian ng paraiso at ito ay nilikha na, umiiral na, pinairal na ito ni Allah. Wasaka fi hadal bab ahadithan kathira tadullu ala anna al-jannata makhlukatun. So marami dito mga hadith na dalil na nalikha na ang paraiso at ito ay umiiral na. Minhal hadith alladhi yanustu ala anna Allah yural mayta indama yuda'u fi kabrihi maq'adahu min al-jannati wan nar. Kabilang dito yung mga dalil na kapag may mamamatay, ipinapakita ni Allah sa mga namatay na yung kanilang magiging pwesto sa paraiso o doon sa impyerno. So pinakita sa kanila ni Allah. Ipapakita sa kanila ni Allah. Gayun din wahadithu ittila'ur rasul sallallahu alaihi wasallama alal jannati wan nar. Gayun din ang pinakita ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung paraiso at impyerno. Doon pa lang sa Isra wal Mi'raj, di ba? Nakita na niya. Wahadithu ru'yatir rasul sallallahu alaihi wasallam li kasri Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu fil jannah. Yung hadith na nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kastilyo ni Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu doon sa paraiso. Di ba? Gusto nga sana niyang gusto daw siya niyang pumasok. Pero naalala niya kung gaano kaseloso si Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu kaya hindi na siya pumasok. Kasi narinig yun ni Omar. Sabi ni Omar, ikaw pa ba pagsiselosan ko, sugo ni Allah? Diba? Sa dalil yun na umiiral na siya. Wagayra dalika min al-ahadith at iba pang mga hadith. Waqad kana Ibn Hajar musiban inda maqala wa asraha mimma dakarahu al-Bukhari fi dalika ma akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud bi isnadin qawi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqa Allahu al-jannata qala li Jibril idhab fandur ilayha. So sabi ni Ibn Hajar, ang pinakamatindi raw na batayan na umiiral na ang paraiso
At impyerno na rin yung hadith na natalakay natin kanina. Yung inutusan ni Allah si Jibril, sabi sa kanya, pumunta ka doon at tingnan mo ito. Ibig sabihin, umiiral na ang impyerno at paraiso. Umiiral na ang dalawang ito. Alhamdulillah. So ngayon, itong mga bagay na ito lahat ay, kumbaga, dalil na umiiral na ang mga ito. So, ibig sabihin, kumbaga, yung mga na-experience na yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mga patunay na hindi siya, kumbaga, hindi niya tiningnan yung mga mangyayari sa hinaharap. Hindi pinakita sa kanya yung mga mangyayari sa hinaharap. Kumbaga, nakita na niya yung umiiral na paraiso at impyerno. Liban na lang doon sa ilang mga bagay. Halimbawa niyan yung pinarurusahan doon sa impyerno, di ba? So maaring saka pa yun kapag yung mismong tao nang makapasok sa impyerno. Pero regardless, lahat ng ito ay pawang matitibay na mga dalil na umiiral na ang paraiso at impyerno. Alhamdulillah. At ngayon pa nga lang, kumbaga, pinag-aaralan pa lang natin yung paraiso at impyerno, pero parang gusto na nating pumasok sa paraiso. At ayaw talaga natin na makapasok sa impyerno. At ito yung mabuting dulot ng pag-aaral. Alhamdulillah. Ito yung mabuting dulot ng pag-aaral na tayo ay lalong nakababatid sa mga bagay-bagay nito. Kasi habang mas nakikilala mo isang bagay, mas mamahalin mo ito. At habang mas nakikilala mo isang bagay din na masama, mas kamumuhian mo ito o mas lalayuan mo. Alhamdulillah. Kaya nga knowledge is power nga, sabi nila. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Kasi kung wala kang alam, wala ka ring kapangyarihan sa mga bagay. Hindi mo alam kung yun ay mabuti ba o masama. Kaya tingnan niyo yung mga kuffar, di ba? Sinasabi nila palagi, walang problema mapunta kami sa impyerno. Di ba, yayabang. Lalagyan namin yan ng aircon, lalagyan ng tulay, palabas ng impyerno. Sino sang sabi sa inyo na magagawa nyo yan? Tapos sabi pa ng iba, di ba? Sasambahin daw nila sa Satanas kasi Satanas ang hari ng impyerno para maganda daw yung pwesto nila sa impyerno. O sino nagsabi sa kanila na si Satanas ang hari ng impyerno? Pinarurusahan lang siya dun. Sabihin nila, mas gusto nila ng impyerno kasi nandun yung mga GRO. Yung mga chicks nandun daw lahat ng alak kasi sa langit walang beer. Sino nagsabi sa inyo yung mga bagay-bagay na yun? Puro kamangmangan, di ba? Samantalang yung may alam, alhamdulillah, kilala niya ang paraiso, kilala niya ang impyerno, kaya magagawa niyong marapat lamang na kanyang gawin sa dalawang bagay na ito. Alhamdulillah. So, sumunod na usapin, yung iba pang mga paglilinaw sa maling pag-unawa naman ng mga tao tungkol sa impyerno. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.